Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Noong pong nakaraang linggo ay pinagdiwang namin ang dakilang kapistahan ng batang si Jesus. Ngayon naman ay ang linggo ng pambansang linggo ng banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos, ang nasusulat na salita ng Diyos. Alam niyo kung minsan kapag kausap natin ang ibang salita, pag sinabi niyo si salita ng Diyos, para sa atin tatlong ibig sabihin ito. Para lang sa ibang salita, kapag sinabi mo salita ng Diyos, ang kanilang interpretation namin ay ang nasusulat na salita ng Diyos. Yung tinatawag natin Biblia. Sa atin, isa lang po yun. Mayroon pang dalawa. Ano yung dalawa? Yung kapangyarihan ng simbahan na magturo. The teaching authority of the church. Kaya bahagi yun na ipinamamamin kung sino na ang simbahan ng buo ng Biblia. Ano pa? Yung tinatawag na sacred tradition. Ano yung sacred tradition? Yung sample natin ay yung pagdiriwang natin ngayon na Jubilee Year 2025 na may tema mga manlalakbay ng may pag-asa. Pilgrims of Hope. Saan ang galing nun? Yun ay nanggaling ng Pusimao sa mga Hudyo, yung Jubilee Year. Before 1964, ang Jubilee ay every 50 years lang. Yun yung tradisyon. Kaya na ninais na ito ay paikliin sapagkat hindi naman lahat ay umaabot ng 50 years. Ginawa every 25 years. Pero yung sample ng tinatawag natin sacred tradition. Kaya kapag sinabi natin ang salita ng Diyos, ang ating interpretation bilang mananampalatayang Kristiyano na Katoliko ay nasusulat ng salita ng Diyos bilang isang bahagi nito. Kaya ang pinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito ay ito muna, Biblia, ang nasusulat ng salita ng Diyos. At bahagi yun na nakita natin na sa banal na kasulatan, mula pa po ng lumang tipan, ay ito ay bahagi ito na pinagbabasihan ng ating pagmamahal. Kaya sa unang pagbasa natin muli, yung ipinahayag ng propeta ni Elias na nagturo sa mga Hudyo kasama si ang propeta ng Ezra na hinanaw mula sa banal na kasulatan ang mga ipinamamanig sa mga Hudyo. Ganun din ako sa ikalawang pagbasa, paanyaya sa atin natin, tayo ay binigyan ng isang espiritu ng Diyos. Sa Ebanghelyo ay tinuturo sa ating yung na ang aklat na ito, ang aklat na binasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ay primarily para kay Teofilo. Ito ay talagang
San Lucas para kay Teofilo. Pero ginagamit natin ngayon bilang bahagi natin tulad ng kanyang pinamanig. Nagsalisip siya ng maayos mula doon sa mga saksi na pagkilos ng ating Panginoong Jesus. So bahagi yun. Kaya may 2 puntos natin na nais na wala pang pinagnilayan ngayon para sa magliliwang natin ng National Bible Sunday. Una, yung ipinahayag sa atin natin na Jesus, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Sabi ko nga sa sulat ni San Pablo, sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Korinto, tayo lahat ay tumanggap ng isang Espiritu. Pero kinakailangan natin panatilihin ang Espiritu na ito pag-ibayin sa ating buhay ay sa papalang paraan, sa pamagitan ng pagbabasa, pakikinig, at pagnanilay ng tinatawag natin na susulat ng salita ng Diyos. So nawa ay magkaroon tayo ng panahon na makinig. Sabi ko nga, kapag every Sunday kayo ay nakikinig, hindi naman kasi kinakailangan basahin mo sa isang lutuan ng balang na salita ng Diyos. Kasi talagang mahaba yun. So, kaya binabahagi natin every Sunday. May unang pagpasa, may salmo responsorio, may ikalawang pagpasa, may Hallelujah, may Ebanghelyo. So kaya sana po ay makinig tayo. Hindi lang yung Ebanghelyo. Kahit na yung mga nabanggit na mga pagbasa. At maging bahagi ng ating pag-inilan. Yun ay every Sunday, kung tayo ay gusto niyo magbasa every day, yung mga Biblia kayo, kung tingin, madali na kayo. Kasi may cellphone kayo, may smartphone, ang daming application sa banal na kasulatan. Yung iba, may Facebook, nakikita nyo, may mga nagsishare din ng mga biblical passages. Pero kung nilalimutin ko, kung kayo ay nag-i-interpret naman, yung ali@mapuri.com. Kasi nandun yung mga pagbasa natin, katulad ng araw na ito, o araw-araw nandun yung pagbasa na ginagamit. Kapag ang ordinary day, wala lamang kalawang pagbasa. Pero nandun, ali@mapuri.com. Nag-ano. Pero ito yung panyaya na makita natin. Kapag tayo ay nagbabasa, nakikinig, sabi ko nga, kahit na walang humiliya yung humiliya, atin na lang yun, ay pwede tayong makapagnilay sa nais na ipahayag sa atin ng Diyos. Pangalawa, yung panyaya na pinahayag sa atin sa Ebanghelyo na alito, natupad na yun ang bahagi ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ano ba yung natupad na bahagi ng kasulatan habang nakikinig kayo? So bahagi yun, kung saan nyo ang kalimutan. Doon sa mga ipinahayag mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, makita natin hindi lang yung kaganapan na salita ng Diyos na nangyari 4,000 years ago, 2,000 years ago, o kahapon, ngunit alin. Yung mismo ngayon, ano yung natutupad ngayon na nakita natin ng salita ng Diyos?
Hindi lamang doon sa inyong kapitbahay. Kasi kung minsan sinasabi na natupad sa akin yung salita. Hindi lang po yung pangarap natin na natupad. Ngunit ganito, yung salita ng Diyos sa ayon sa kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban ng Diyos na natupad sa akin? Kaya kung minsan, mayroong malalim na pagninilay na makikita natin. Hindi lang ito yung gusto ko, hindi ito kung ito ay alin. Bahagi ng kalooban ng Diyos. Pagkakataon, halimbawa na lamang, ngayon, sabi nga rito, na binasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, yung sinasabi na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sa ating Espiritu ng Panginoon. Hinirap niya ako upang ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. So, bahagi ko, na ngayon, naririnig ninyo yung mabuting balita, lalong-lalo sa mga lupa. Kaya, ako rin ko yung nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto na isa sa katuparan natin yung ating mga programa. So sabi ko na, lalo-lalo na yun, pag tayo ay umakyat sa dalalan, medyo mahirap na yun, pag-akyat sa dalalan kasi nire-repair. Sabi ko na, traffic na yun sa dalalan kasi bago ka makababa ay maghihintay ka muna ng mga 20 to 30 minutes kapag may mga aakyat na malalaking truck. Kasi nagwaway-wining na yun yung tabi ng sementadong kalsada ay hinuhukay. Kaya wala kang ngayong matatabihan, nandun ka lang sa muna sa itaas habang hindi nakakaakyat yung malalaking dump truck. So, bahagi yun. Pero yun, kapag yung mga kapatid natin na nagagalalan, magapagsakot lang din ng pangit, nakita ninyo nga rin, bago sila makapunta sa bayan, mahal ang pamasahe sa tricycle. 120 isang tricycle. Doon hindi naman pwede tuloy yung tricycle mo. At most lamang kalimitan ay hindi pinupuno. Bakit? Delikado kapag puno yung tricycle. Kaya maliwanag ko yung sabi na natin, kahit na hindi ko kayo kasama doon, kapag pumunta ako sa dalalan, ay yung pagkilos natin doon ay nagiging kasama kayo kapag yung inyong pagtulong sa mga programa natin dito sa ating parokya ay nagiging bahagi kayo ng ilang mga pagkilos natin na halimbawa na lamang dito, inilang ako para ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. Pero ano yung pinakapunto? Nangyayari ba sa ngayon yung kalooban ng Diyos? Ngayon mismo, sana maging aware tayo. Makita natin, ito, bahagi ito ng kalooban ng Diyos. Hindi lamang yung malin, pag-anapan ito ng kalooban ko. That's good. If you are aware of it, yan ang kalooban mo. Pero ibig sabihin, ito may kalooban ng Diyos. Mamaya, may bibinyagan tayo. Kaya po yung binyag natin mag-aral ng linggo, ay nilagay natin sa misa, at diba, para din mismo yung mga nagpapabinyag nagsisimba. Kasi bahagi yun ng karanasan ko rito, kapag araw ng linggo, magpapabinyag. Kahit nasabihin na magsimba kayo bago kayo magpabinyag, wala. Kung isa natin na, nandun sa labas. At tayo rin, maging aware na rin, ay magkakaroon tayo ng bagong kasapi. And ano yung ibig sabihin ito? Ito may kabahagi ng pag-ahari ng Diyos. Kabahagi ng pag-ahari ng Diyos. And we have to be aware. And we have to rejoice. Magdiwang tayo. Bakit? Ay,
na andito yung maliwanag na kaganapan ng pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Yun naman yung makita ho natin, nagkakaroon ng kaganapan ang bahagi na ito ng banal na kasulatan habang nakikinig